Ayan, welcome back na naman sa ating channel guys. Ang i-review natin ngayon ay yung personal experience ko sa Tala Philippines Loan App. Ito, open natin. Ito yung kasalukuyang account ko sa Tala. And 1 year na akong gumagamit nito since last year. At pakita ko sa inyo yung personal experience ko at yung talagang pinaka-review ko para mai-compare natin siya sa ibang mga loan app. Ito, check natin yung borrowing history ko since December last year. March pala. Okay. Yung pinakaunang loan ko ay April last year, 2023. Itong 1,500 peso. Yan. So for 1 month, yung naging interest ko doon sa 1.5 ay 65 peso. Compare mo doon sa ibang mga loan app, yung 1,000 mo, ang ibabalik mo 1,300. Tsaka 1 week lang yon. Yung kasalukuyang offer nung last month ay 7,000. Kinuha ko yun ng buo, yung 7,000. Yung ibinalik ko nung kahapon, ibinalik ko ay 9,015. So yung naging interest ko sa 7,000 for 2 months ay 2,015. Ngayon, compare natin sa ibang loan app. Yung ibang loan app kasi, kapag mag-loan ka ng 7,000, every week or every 15 days yung bayad niya. Magbibigay nga sila ng 2 months or 3 months, pero i-divide nila yon in every 15 days. And every 15 days yung patong na interest, hindi pa yun kasama doon sa mga charges nila na add-on services. Si Tala, yung pinaka-advantage ni Tala, walang mga haras sa'yo, walang tatawag na agent, walang tatawag na robot, walang system call, walang system text message, walang ganon. Kapag bukas yung due date mo, kunwari, katulad sa akin, saka pa lang sila magte-text na ganito, bukas yung due date mo, kailangan ng bayaran, and then makaka-receive ka din ng email na reminder na bukas yung due date. Ngayon, yun yung history ko sa Tala, dito sa borrowing history. Na-explain ko na din kung ano yung kaibahan ng Tala sa ibang loan app. So, kung para sa akin, mas okay siya. As in, okay siya para sa akin kumpara sa ibang mga loan app. Walang tatawag, walang magte-text, walang mga haras. Ayun, balikan natin yung app natin sa Tala kung meron ng offer. Open natin ulit. Ayun, nakalagay, your application is approved na daw. And then, you've been approved for up to 7,500. Ang nakalagay dito, view offer daw. So, yun, okay na to kung 7,500. Sa 7,500 na approve, ikaw yung mamimili kung magkano yung kukunin mo, kung magkano lang yung need mo. So, pwede mong i-adjust yan kung magkano yung emergency mo. Pero sa akin kasi, kukunin ko siya ng buo ngayon, yung 7,500. No problem sa akin kung kukunin ko ng buo yung sa Tala kasi may opportunity ka kasi na bayaran siya for 60 days lang. So, click mo lang kung naka-decide ka na kung magkano yung amount na kukunin mo sa offer. Depende sa'yo kung kukunin mo lahat o hindi. Continue mo lang siya. Ayan. So, dito na kung ilang days, ikaw kasi yung mamimili, nakadepende yung interest niya. So, ang magiging total output niya ay 9,766 yung babayaran ko. Pero, kapag bayaran mo siya ng buo, may discount pa yun. Ng maaga, may discount yun. So, click natin yung continue. Yan, meron ditong summary ng pagkuha. Click mo lang yung agree. And then, accept natin. Okay. Nakalagay dito ay send. Depende na sa'yo kung send to my wallet or may options ba. Depende na po sa yun. Para sa akin, para diretso na, click ko na lang yung see all my options. Then, click ko yung GCash ko. May 15 peso na service fee si Tala. Click natin yung claim my limit. Pag click mo dyan, diretso na yun sa GCash account kung ano yung nakalagay doon sa account mo. Yan. Your cash is sending to your GCash InstaPay account. Yung estimated niya ay instant. Ayun, natanggap ko na yung GCash ko. Naka-receive na ako ng 7,485. Yun lang guys, yung pinakita ko sa inyo yung summary ko. So overall, yung magiging review ko kay Tala ay
kung kung out of 10 yung mabibigay kong rate ay siguro mga 8.5 or 9. So, satisfied na ako sa kay Tala. Yun lang. Kung may tanong, comment sa ilalim.